Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa Ascended Masters, Spirit Guides, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, and syempre po sa mga elementals. Nais ko po muna magpasalamat bago po tayo mag-umpisa syempre po sa mga patuloy po nanonood na akikinig ng ating pong YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And again, ito po is para po sa mga taong tipong nakaka-experience po ng mga kababalaghan, may nakikita, may naririnig, may naamoy, no, mga ganyan na hindi po nararanasan ng iba. And ito pong YouTube channel nito is magsisilbi pong pinakagabay nyo po, no, sa lalong-lalo po yung mga nasa spiritual awakening, sa mga may nakaka-experience po ng iba't ibang kakaibang spiritual na karamdaman, kulam, gayuma, yan, mga ganyan, dala ng tao, sakit ng tao or elemento, ito po is para sa inyo po ito. At sa mga gusto pong magkaroon ng kaliwanagan at gusto niyo po talaga malaman kung ano po yung life purpose ninyo at hindi niyo naman po ito talaga ma-share sa iba kasi po, to be honest, and ito is a real talk lang naman po, no, na talaga po pag tayo nag-open ng ganitong mga pangyayari sa buhay natin na may nakikita tayo, may dumaan sa likod mo, may nakita ko sa tabi mo, meron sa kwarto, pagkakamalat po kayo nag-hallucinate or baliw. No, let's face it, yan po talagang first reaction ng mga makakarinig po sa inyo. But, I'm here para po damayan po kayo sa mga ganyan. So, ito pong channel na to is para sa inyo. Lalo-lalo na po sa mga beginners. Okay? So, ngayon po, ang reading po natin ngayon is about, this is a reading for the month of November. Okay, so this is a November reading. So, alamin po natin spiritually kung ano po ang pwede nyo pong ma-encounter, no? Kung ano po ba magiging salubong sa inyo ng November, no? Especially po this first Friday, November 1, ano po ba ang meron sa inyo or may experience ninyo, especially po to sa mga nasa spiritual awakening. Hello, shout out po sa mga nasa spiritual awakening. Malaman nyo po kung ano po ang possible na may experience niyo ngayong November 1, which is first Friday. Okay? So, ito po is a message for you. And sa mga baguhan na healers, ito rin po is magiging message po sa inyo to. Kung ano po yung mga dapat ninyong malaman or ma-expect this month of November, especially po this pagpasok po talaga ng November 1 ng first Friday. First Friday po yan. Okay? So, sa mga makaka-resonate po at gusto pong magkaroon ng one-on-one reading, no, andyan lang po sa description. Gusto rin po magpagamot, andyan din po at ritual, andyan po sa aking description box ang aking contact details. At sa mga gusto pong mag-avail ng mga medallions, no, and medallions, oils, pangkabuhayan, the miracle oils, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? Okay, so let's start. Right? Mahal ng Diyos sa masalangit, mahal na Biring Maria, mahal na Santo Niño, mahal na Kristo, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngala, banal na spirito, abang cards ko po na ito para po makapagatid ako sa akin po mga tagapanood para po sa buwan ng Nobyembre. Salamat po at naway kami po inyong bigyan ng napakalakas na proteksyon, iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Nais ko nga po palang magpasalamat po ng bonggang-bongga sa isa ko pong client na ni-reading last night na this is a very unexpected blessing from her na binigyan niya po ako ng this is a, for me this is a
big blessings from her and from God, no, na siya po ay binigyan, siya po yung naging daan or instrumento ni God para po makapagbigay po ng pandagdag ko po, no, sa kapatid ko po na pinagagamot po ngayon sa, yun nga po, sa stroke. He is a stroke patient. So, nagpapasalamat po ako sa pagbibigay niya po ng tulong na napakalaking tulong po talaga. Hindi ko na po i-mention dito. Alam niyo na po kung sino yan, and God bless you po. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po para po sa kapatid ko, nang sa ganun po ay magkaroon po talaga ng dire-diretsong gamutan po. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. God bless you po. God bless you more. And panalangin ko rin po na tuloy-tuloy din po yung paggaling ninyo at maging maayos na po ng tuluyan ang paglalakad ninyo. Maraming salamat po. Okay. So, now is month of November tayo. So, kuha muna tayo ng message dito sa ating maybe, ano ba i-expect mo muna? No? Dito tayo sa ating oracle card. Kukuha ko tayo dito ng 13 cards muna. Then, the rest are 5 cards. So, para lang po mag-specific tayo. So, let's get this, let's make this, reading, very, hindi naman very short, but, it's a short reading, but, kailangan lang po maging specific or detailed this time, no? So, kukuha lang po tayo dito ng 13 cards, then, the rest is 5, 5, 5, 5, 5. Ayan. Okay? So, ano po ba ang message or ano po ba yung mga dapat nang expect this month of November, especially this month of, this first, November 1st, first Friday. Okay? So, kukuha po tayo ng 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So, ito po yung card mo. Ito po yung card nyo. Na ano do po i-expect this month of November. Okay? Ay, naku, hindi maganda. Why is this is your first card? You have the voodoo doll. Okay, so what else? Oh, there's a voodoo doll. No? There's a voodoo doll, yes. But this, this is ano pa lang ha, pagpasok po, as in November 1, November 1st, and that is the first Friday. No? So, expect mo na itong voodoo doll is, charan! O, diba? It's a good news. Diba? Tapos na yan. Sunog na yan. Sunog na yan. What else? So, now it's just be gentle. Okay? Calm. No? Kailangan maging kalmado ka dito. Especially sa mga makikilala mong mga syungaling. Yung mga pretending na mababait, pretending na napakabuti sa'yo. No? So, this month of November, para marami kang makakasalamuhang mga ganito. Okay? But the good thing here is, or ang pinaka parang good news dito, yung ginagawa sa'yo, ginagamit sa yung voodoo doll is pagod na. What else? Angels is here, no? So, itong mga angels mo na to is nandito para, alam mo yon, to watch out or to call your attention palagi para malayuan mo or maiwasan mo itong mga sinungaling na taong na to. Kaya laging sinasabi din dito na, kasi dito kasi, no, since nandito ka na sa spiritual awakening or andito ka na as a healer, tayo pong mga healers, alam po natin kung nagsasabi ng totoo o hindi yung mga kaharap natin na yan. Alam po kagad natin yan. Alam po kagad ng mga healers yan, tarot readers yan, if you are lying. Kung ikaw ba is maganda o pangit ang intention mo sa amin. No? Alam po namin yan. May mga angels po kami. May mga angels ka.
Kaya wala po pwedeng manloko sa inyo. Sasigipin po kayo nito mga angels nito dito sa mga taong sinungaling na to, na nagpapanggap nagpapaka-anghel. Okay? What else? See? Yes. Because you are a healer. So, itong voodoo doll nito, talagang ano to, sunog na sunog na sunog. Tostado na to sa'yo. Hindi natatalab sa'yo to kasi you are a healer. You're an earth angel, di ba? So, itong mga voodoo doll nito, wala na to. Kumbaga, expired na to. Okay? And now, since andyan, tapos na ang kahirapan mo because of expired na si voodoo doll, na kahit ano pang gawin niya, ilang beses pa siyang bumili ng voodoo doll, gumawa ng voodoo doll niya, DIY voodoo doll, voodoo doll, end of cycle na, tapos na. Abundance is yours. Spiritually, materially, is yours. Claim it. Okay? You are psychic. I told you. Malalaman at malalaman mo kung sino itong mga sinungaling na to. Kung sino itong totoo at hindi sa'yo. Kung sino yung nagmamahal sa'yo. Kung sino yung intentions lang sa'yo is hut-hutan ka, utuin ka. No? Alam mo yan. Dahil gumagana to, itong pagiging psychic mo. You have these psychic abilities na very strong. Kaya hindi lulusot sa'yo itong mga sinungaling na to. Okay? So, again, stay calm. No, andito nga kanina, be gentle. Sinabi ko nga rin kanina na you need to be calm. Kumalma ka. Okay? Kasi yung angels mas nasa iyo. Hindi po maganda sa isang healer yung mainitin ng ulo. Imbis po na angels ang mapapal na kapaligid sa iyo, magiging demons po yan. No? What else? So, you need to put some boundaries. Dito, sa mga liars natin. Sa mga bida-bida. Put some boundaries. Agad-agad. Put some barriers. Cut the cords. Kesa magkasala ka. No? Or makapagsalita ka ng hindi maganda, better to distance yourself dito sa mga taong mapagpanggap. And as a healer, it's a confirm. You are a healer. No? And also, yung sa voodoo doll na end of cycle, expired, it's also a confirm. Confirm mo yan. And now, the good karma is yours. Abundance is yours. Actually, that's a good karma na sa'yo. Yung end of cycle, the abundance, yung psychic abilities, no, nasa sa'yo na angels, a healer, no? Good karma na sa'yo yan. Pero meron pang on the way. May mga parating pa. Okay? May mga parating ka pang spirit guides. Angels as well. I love it. Okay? So, let's see kung ano ba yung iba pang marireceive mo or ano pa ba yung mga ibang kaganapan na mangyari sa'yo this month of November. Then later, ang kukunin po natin na energy is kung ano na yung mga since andito na expired na si voodoo doll, ano yung mga possible na nangyayari ngayon dito sa mga umaatake sa inyo na ang gamit is voodoo doll. Gagamitin po natin ang support. But now, tingnan po natin kung ano po yung possible na mangyayari sa inyo no, this month of November. Okay. What's your first card? Ace of Coins. Wow. Okay, so maybe for some of you, no, pero Ace of Coins kasi is a sign of abundance. No? Kasi you have a lot of potential. No? Marami kang skills, gifts and abilities. As a healer, meron ka, no? And meron ka pang ibang gifts and abilities na hindi mo pa na-explore o hindi mo pa nagagamit o hindi mo pa alam, no? And also dito sa Ace of Coins, no, actually Ace of Coins is also a new beginning, no? It represents or it symbolizes as a new beginning kasi there's a lot of plenty. Kumbaga andito yung sa mga tinanim mo, para ito rin yung umuusbong na dito ka din halos parang nagpa-harvest ka din. Parang dito ka kikita sa mga crafts na ginawa mo, mga ganon, or mga projects na ginawa mo, or mga kasipagan mo, yung mga hard works mo. So ito na yung parang ma-achieve mo na, or there's a rewards ka na maraming ma-receive. Also dito sa Ace of Coins, no, is sinasabing ko baga
there's a lot of, parang when it comes to your finances or maybe some money issues, no, as dito yung stable ka na or magiging stable ka pa, no, and andito yung mas, yung security mo, yung well secured na, kumbaga, ang ano mo dito, ang kaperahan mo or financial mo or even family status, no, is andito yung well secured na, kasi this is the new beginning of your life. Maybe this month of November is, since this is your first card, no, is marami kang marireceive na lots of blessings. My goodness, parang nararamdaman ko pa ngayon yung energy na umuulan, no? Kung anong lakas ng bagyo ni Leon, ganun ang hataw sa'yo. Ganun ang hataw sa'yo. Ganun kalakas ng abundance and prosperity na darating sa'yo. God bless you. Okay? What else? Swerte mo ha. Share it ha. Share it to others ha. Especially yan, mga ganyan, may mga calamities na dumadating. No? Wow! My goodness! Kung kanina Ace of Coins, ngayon naman is Queen of Coins. Oh, so this is from a Divine Feminine. This is a Divine Feminine. So, alam mo yung business mo dito, if you have a business here, kung lumagapak ka mga nakaraan, ngayon is ito na yung start ka na talagang, kumbaga dito yung maybe month of September, na dito yung nagkakaroon ka na ng changes, na parang nararamdaman mo na, hindi man ganun ka boom, pero andito yung unti-unti umaangat. Pero ngayon, my goodness, ganun pa rin nasasabihin ko, kung anong lakas ng bagyo ni Leon, kung gano'ng kalakas humataw ng hangin ni Leon, bagyong Leon, ganun din ang hataw sa'yo ng negosyo. Ganun kalakas ang negosyo mo. Uulanin ka rito, my goodness. My goodness, lots of blessings and praises from God. Ang kailangan mo lang talaga dito is, kumbaga, maging organized ka. Kasi kung prosperity, ang pag-uusapan dito sa Queen of Coins, it's all yours. And deserve mo to. Because of pagiging, pagiging totoo mo, pagiging maalaga mo, pagmamahal mo. Kasi yan ang yan yung mga attitudes or yung mga behaviors ng Divine Feminine. Very soft. Soft-hearted. Golden heart, meron ka rin. No? But, andito yung very classic ka. And for some reason talagang dito sa Queen of Coins, magkakaroon ka rin ng glow up. Magkakaroon ka rin ng glow up dito. So, all you have to do here is parang kailangan mas detailed or i-maintain mo yung pagiging detailed mo sa lahat ng aspects ng buhay mo. Organize as well para po dire-diretso. Okay? What else? Diba? We have the 2. Nice, very nice energy, which is the Ace of Coins and Queen of Coins. And now, what we have here is the Devil card. Ay, my goodness. Okay, so now is, dito yung, there's somebody. No? There is somebody or someone na parang gustong magkaroon ng attachment sa'yo or still wants to attach with your energy. No? So, andito yung sinasabi na, kumbaga, somebody still wants to, alam mo yun, to suck your, or to hit, no, your energy. No? At masyadong obsessed sa'yo in a way na, bakit siya obsessed? Obsessed siya na higupan ka ng swerte, higupan ka ng kakayanan, higupan ka ng energy na meron ka. But all you have to do here is paglabanan mo to. And hindi mo to mapapansin kasi, sa totoo lang, this month of November, hindi mo mararamdaman tong atake na to. Why? Kasi you're enjoying yourself. Because of these graces and blessings na darating sa'yo. So, yung energy mo dito is laging positive. So, itong umaatake sa'yo na gusto mo laging attach sa'yo, wala to. Lusaw to. And hindi a-allow the angels mo, ng mga spirit guides mo, na ito is makalapit sa'yo. No. Hindi makakalapit to. There's a lot of restrictions talaga na mangyayari. Okay? Kasi they know na this person of yours, itong
aatake sa'yo is talagang full of addictions, selfish, greed. And now we have the Five of Cups. Yes, why, bakit ganito, no? Bakit ganito na, bakit kailangan niyang umatake sa'yo? Bakit kailangan niya lagi nakadikit sa'yo sa energy? I mean, yung energy niya, bakit kailangan lagi siyang nakadikit sa'yo? Or bakit hindi lagi sa energy? Why? Because nandito talaga yung sadness, no? Emotional baggage. Andito talaga yung loneliness. And ayaw niya magbago. Ayaw niyang magbago. She or he wants to be the devil in the rest of her life or his life. Gusto niya ganun. Ayaw niya magbago. No? Hindi mo na problema yun. So, magstay siya dyan kung yan ang gusto niya. Sadness? Be it, so be it. Yun ang gusto niya eh. But, ang lagi mong tatandaan dito, this month of November, wala kang gagawin kundi ang maging masaya. Yan ang isi-serve sa'yo na spirit guides mo and your angels. Not only them, but also God. Let go nyo lang po kung sakasakaling kayo po, I mean, talaga pong tayo, kahit po ganito po ang pagsalita ko sa inyo na kayo is majority. Okay, ito. Majority ang makiklaim ninyo or ang i-welcome nyo or magwe-welcome sa inyo ng November is full of prosperity and abundance, positivity. But, again, meron pa rin po tayong mga pagsubok na darating. But hindi po ganun katindi. Okay? If ever po na meron kayo ma-encounter na problema, scenarios na medyo negative, surrender kay God. Hayaan nyo pong katulong nyo si God, the universe, your angels, your guides, no, sa inyo pong problema na tatahakin this month of November. Huwag nyo pong solohin. And huwag po kayong mag-ask ng question kay God, please. Kundi mag-ask po kayo ng help. Huwag po kayo magtanong sa kanya, bakit ito binigay nyo sa akin, bakit ganito, ano po ba ako, ganito. Hindi. Humingi po kayo ng tulong. Okay? Tulong na para po mapabilis kung paano po i-resolve to. Bigyan nyo po ako ng tamang pag-iisip para po maisagawa ko, para ma-solve ko po ulit ang problema. Tulungan nyo po ko, bigyan nyo po ako ng lakas ng pangangatawan para po maisagawa ko yung ganito, maitama ko po yung ganito. Yung mga ganun. Okay? What else? Last card, please. Nine of Coins. See, Nine of Coins is talagang just like the Ace of Coins, no? Is andito ngayon, we have the 3 cards. My goodness, okay. So, Nine of Coins muna tayo. So, sa Nine of Coins is, it says na, kumbaga, rewards of your, this is your rewards from your labor, no? So, again, kung dito sa Ace of Coins is meron po kayong abundance, and this is the confirmation na talagang abundance is talagang nasa sayo. Spiritual, physical, mental, emotional, financial, abundance is yours. Claim it. Okay? So, now is nandito yung also a freedom. No? It shows freedom, no? Dito sa Nine of Cups na kumbaga, kung ano man yung sins ng voodoo dahil dito is na-expired, maybe it's spell works, hexes, curses, no, lahat yan, may freedom ka na dyan. You are free as a bird. That's why andito yung mas maganda yung pasok ng November. Kaya andito yung talagang alam mo yung abundance is talagang iba ang pasok. No? Ang iba, ang napakagaan. Okay? Lots of fulfillment. Maybe yung mga minamanifest mo dito lahat, no, eto na. Andito na yung wish fulfillment, lahat ng mga minamanifest. Okay? So, ito yung pahapol, no, which is the Tower. Yes. Kumbaga, andito yung dahil nga dito sa abundance na marireceive mo, no, is talaga may kabuntot to na some kind parang merong revelation, no, na magaganap, no, or maybe there's some chaos na parang
dito mo madi-discover. Maybe ito na yung mga hahataw sa'yo, no, sa month of November. Na sinasabi ko nga sa inyo na hindi po lahat positive tayo ng November. Pero majority is positive. But still, there's some chaos, there's some struggles or challenges na darating po sa atin sa buhay natin. So maybe there's some revelations na mangyayari, no, sa inyo, or there's somebody na wants talaga to destroy this or parang sabotage itong blessings na darating sa buhay. And now, we have the Seven of Cups. No? So, ano dyan ha, medyo aware kayo dyan. So, maaga pa lang po, i-manifest nyo na po ito na hindi magtatagumpay ito mga spiritual attackers nyo na to. Mangko, kung ano man yan. Okay? So, we have the Seven of Cups here. So, still, no, there's are so many possibilities na alam niyo yon na maisakatuparan niyo po lahat ang mga wishes ninyo. Keep on manifesting. No? And keep on parang praying, or yung ilalagay niyo pong prayers dito is talagang for not for yourself only, but also for everybody. No? Yung bang kaligtasan, kasaganahan, na hanggat maaari po is makaranas po ang lahat. Kaliwanagan ng pag-iisip, no? Pagbibigay po ng faith kay God, bumalik kay God, pagkalahatan po. Wag lang po about sa family. Hindi po. Sama na po natin yung iba. Kasi hindi po sila, yung iba po talaga hindi marunong po magdasal. Tayo na po ang maging way para po ihingi sila ng kapatawaran at bigyan po sila ng bagong buhay. At ihatid po natin sila sa kingdom of God para po magkaroon po sila ng kalimutan. Lalo na po yung mga taong nanliling lang ngayon. No? Marami po nanliling lang na tao ngayon na ay nako. Okay? So, now is concentrate po kayo sa sa mga works niyo, sa crafts niyo, especially po sa mga healers, mga baguhan, or kahit hindi po baguhan, nandito po yung kailangan po natin mag-focus. Ako po is a healer din po na at times talaga pong magdadasal na lang po ako. Talaga po parang may umaawat po sa akin. No? Pero andito po yung pagka medyo nakapasok na po ako sa dasal at nakapagbuga na po ako ng kung ano, maraming dasal, andito na po yung nabubuhay na po. I mean, alerto na po ulit ako. Pero alam niyo po yung nagsisindi pa lang po ako ng insenso ko, nagpe-prepare pa lang po ako, andyan yung hinahatak ako, parang gusto akong pahigain. Para sila sabi sa akin, matulog ka na lang, huwag ka na magdasal. Ganun. Huwag po kayo makikinig doon. Naku, sampalin niyo po ng kaliwat kanan, taas at baba. Huwag kayo makikinig doon. Naku, kagalit sa inyo si God. Especially po sa mga healers ng dedebosyon. Kailangan po kasi araw-araw. Okay? So, make sure po na kumakain po tayo ng dasal everyday. Kasi that's for our protection and for our families and for our guides. No? Kasi po talaga, kailangan din po, kahit po ganyan, napaka-makapangyarihan po ng mga guides natin, kailangan din po nilang kumain ng dasal. Sa pamamagitan po natin, kumakain po sila ng dasal. Especially po sa mga may mga medallions, may mga anting-anting, kailangan po. Okay? Kaya po ang pagpasok po sa spiritual, talaga pong ito is, diniin nyo po pong nag-alaga ng anak dito. Kailangan po kasi talaga dito, tutok na tutok kayo. Okay, so ano na ba ang pwede natin i-expect? May mga plano pa ba? Ang mga ano bang plano nitong mga to, itong mga attackers mo na to, itong mga spiritual attackers mo to, itong mga bangkos na to? Ano ba ang nais nilang iparamdam, no? Kuha tayo ng energy sa kanila kung ano yung mga pinaplano nila sa inyo. Okay? 5 cards lang po, please. Okay, live and learn. Kuha na tayo ng cards, Protest. Protest talaga. Compromise and care. What else? Vow and triumph. Okay, so last card, 1, 2, 3, 4. Last card. We have withdrawal and eagle.
Okay, so live and learn. So now, dito sa live and learn, wait, ayusin ko lang po yung mga cards. Okay, so we have the live and learn here. So, based sa experience niya, syempre. Doon siya kasi magbe-base. Sa experience niya. Ay, wait. Pakita ko kasi. Okay, so dito sa experience niya, no, sa nangyari sa buhay niya, yes, live and learn. So, now is andito yung since natutunan niya na parang hindi pala po pwedeng ganitong style kasi madali ako lumagapak, madali akong naging ganito. Ngayon, eto tuloy ako, talo ng tuloy ako ngayon. Ngayon, eto tuloy ako, pinarurusahan ngayon. So, meron na naman siyang panibagong taktika na gagawin. Meron na naman siya naiisip na iba. Maybe parang gusto niya parang ma-develop kung ano man yung black magic na meron siya. Since kasi nga yung voodoo doll niya dito is nagkaroon na expiration date or nagkaroon na ng, alam niyo yun, na bulok and nawala. And now, isa dito yung magsusumigaw siya, we have the protest here. No? Andito ngayon yung hindi siya papayag. And andito talaga yung magko-call out siya ng attention. Ito yung pagbabalik niya para magbabalik siya rito. Maybe yun nga sinasabi ko sa inyo na there's some chaos na nangyayari sa inyo. But there's a revelation na malalaman nyo rin or may expose din kung sino gumagawa nito sa inyo. Kasi gagawa ulit siya ng hakbang talaga para sa ikasisira mo. No? But I know for sure na you are a fighter here, you're a warrior, you're a spiritual warrior, you're an earth angel, you're the chosen one. So hindi po kayo matitinag nito. Mapapahiya lang po. Yes. Why? Kasi andito ang compromise. No? Andito yung makikipagtalo sa inyo to. Makikipagsigawan to sa inyo. As in, sisigawan kayo nito, kung ano-ano bibintang nito sa inyo, kung ano-ano sasabihin nito sa inyo. But, andito yung, wala rin siyang, alam mo yun, panalo dito kasi still na andito yun sa'yo pa rin ang, alam mo yun, yung, ang iiral kasi dito is yung pagmamahal, or parang andito yung magiging kalmado ka lang sa lahat, and ang anong iniisip mo dito is your family. Alam mo kasi dito you really have this good heart. That's why andito yung talagang biniyayaan ka ng sobra-sobra dito ng Panginoon Diyos Ama. And also, dahil dito sa pagkakaroon mo ng kalmadong pag-iisip, hindi mo pinatulan tong nilalang na ito, no? Na kampon, tanim, no? Is isang dito yung talagang instead of parang patulan siya, isang dito yung vow, no, which is, and the triumph, no, which is andito yung pinagdasal mo na lang siya to wish or and hope na magkaroon siya ng chance na magbago talaga tuloy-tuloy. Hindi yung lagi lang siya nagpapanggap. Pretending lagi na okay siya, na-accept niya na, talo siya, ganito, ganyan. But, andito yung biglang papasok na naman to si Taning sa isip niya, gagawa na naman siya ng ibang plans to attack you, to attack your family, your business, or what. Eto na naman siya. No? Ganun na ganun. Pero again, dahil sa mga sa worship, sa prayers, sa manifestations mo, and andito talaga yung success is for you talaga. Okay? So, once na iyan is nagkaroon ka na ng success ulit, na-reach mo ulit, naku, andyan na ulit ang success sa buhay mo after those fights or argumentations na nangyari. No? Now, isa dito ngayon yung magkukwit at magkukwit na siya. And, again, for how many times na tinry niya itong mag-quit, but then, andito na naman yung attacking na naman siya ng attacking na attacking, no? But this time is, andito na yung iaahon siya, pero may something, or maybe one of her or his angels is mag-offer na sa kanya ng help para i-guide siya. But it's up to him or her kung tatanggapin niya yung offer sa kanya ng angels niya para, alam niyo yung totally makabangon na siya at mahango na siya sa apoy ng impyerno. Let's pray for this person na magbago at i-embrace na po yung Holy Spirit or yung divine light na pwedeng ibigay sa kanya. Hindi po yung inaabuso niya po yung kapangyarihan na ibinigay, pinagkatiwala sa kanya ng mga ancestors niya, spirit guides, or God. No? So, let's keep on praying para sa mga spirits dito na ma-awaken, no? And i-reject yung mga bad energies or bad entities, demonic entities na nakapaligid sa kanya, especially yung mga whispers from those entities. Okay?
So, yan po yung reading, no? So, please be, dito ha, aware kayo dito sa reading nyo this month of November, especially this first Friday, November 1st, no? And again, sa mga naka-resonate po at gusto pong magpa-reading to know kung ano po talaga yung life purpose ninyo, kung kayo po ba is meant to be a healer, or pwede nyo po pagsabayin yung career and to be a healer, or gusto nyo po maging tarot reader, or what, no? Nandiyan po sa description box ang aking contact details para po malaman ninyo kung ano po talaga yung life purpose ninyo dito. Okay? And sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para update kayo lagi sa atin. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay. So, maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!